Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Michael. Kamusta kayo? Sa larangan ng pangingisda ay mahalagang malaman ang mga kagamitan na angkop sa pangangailangan. Tara, alamin natin ang mga ito. Magsisimula tayo sa uri ng mga lambat. Ang unang uri ng lambat ay tinatawag na covernet. Ito ay hugis apa na may maliit na butas sa tuktok nito para huliin ng isda sa pamamagitan ng pagtatakip. Ang susunod naman na uri ng lambat ay tinatawag na gillnet. Nakakahuli ito ng isda sa pamamagitan ng pag-ipit sa gills ng isda. Isa namang tipikal na uri ng lambat ay tinatawag na castnet. Sa pagtataklob ng isda, ito epektibong nakakapanghuli. Mas mainam gamitin ang castnet sa mababaw na parte ng tubig. Nakakahuli ng isda sa pamamagitan ng pagsalok nito sa tubig ang tinatawag natin na scoop net. Ang huling uri ng lambat na pumapalibot sa mga isda upang dalhin sa dalampasigan ay tinatawag na seine net. Pagkatapos nating manghuli ng isda gamit ang lambat, maaari nating ilagay ang isda sa mga sumusunod: pail o timba, basin o planggana, styrofoam box. Siguraduhin laging malinis at walang sira ang mga ito. Mahalaga rin malaman ang mga uri ng tubig na mainam gamitin sa pangingisda. Ang paggamit ng natural na tubig ng dagat ay tinatawag na marine culture or mariculture. Ang mga lamang dagat tulad ng seaweeds, oyster, mussel culture at iba pa ay mainam na tumira dito. Ang pinaghalong tubig alat at tubig tabang ang bumubuo sa tinatawag na brackish water. Pinakasikat na nililinang rito ang isdang milkfish o bangus. Ang pinakahuling ngunit pinakabagong anyo ng culture ng pangingisda ay ang freshwater culture. Tilapia ang pinakasikat na nililinang rito. Ngayong alam nyo na ang mga kailangan, handa na kayo sa susunod yung pangingisda. Hanggang sa muli, paalam!